Yes, O Lord, you deserve all the glory, all the honor, and all the highest praise. Jesus, hallelujah! Patuloy nating purihin, dakilain ng ating Panginoon. Ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na patuloy na yumayakap ng mahigpit sa iglesyang ito, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, sa lahat ng kabutihan, pabor, pagpapala na patuloy mong ibinubuo sa buhay ng bawat isa sa amin na hindi mo ipinagdadamot, sino kami para pagdamutan ka ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Patuloy naming ibibigay sa iyo, Panginoon, ang mataas na papuri at pagsamba because you are unchangeable. You are unshakable, and you are unstoppable, O Lord. Hallelujah, Jesus. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Ikaw ay Diyos na hindi You're nagbabago. unchangeable, Diyos na hindi natitinag. At walang makakapigil sa iyo, Panginoon. Unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Declare that He is. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Hallelujah, Jesus. Ako po, Panginoon, Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. You are immutable, our God. You are unshakable. Walang makapipigil sa iyo, Panginoon. Walang makatitinag sa kapangyarihan mo at sa magagandang purpose mo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat. Muli sa araw na ito, meron kaming privilege to serve you in spirit and in truth. Salamat po sapagkat kagabi kami nahiga, natulog at sa araw na ito nagising taglay yung buhay, tumitibok ang aming mga puso, dumadaloy ang aming mga dugo. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong katapatan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya naman sa araw na ito, Lord, makita mo po sa amin yung buong pusong pagsuko sa iyo, pagdepende sa iyo, at hindi ka namin pagdadamutan, Panginoon, ng aming pagpupuri, pagsamba, ng aming pagpapasalamat. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat patuloy na dinadala mo po kami sa lugar po na ito para patuloy ka naming maranasan, Panginoon, para patuloy na yung aming mga kalooban ay mapuno ng kagalakan, kapahingahan, kapayapaan na nanggagaling po sa iyo dahil yun po yung kailangan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa oras po na ito, dalangin po namin sa mga kapatid po namin na mayroong binabakang sakit at karamdaman sa kanilang
kanilang pisikal na pangangatawan. Mula ulunan hanggang kanilang talampakan, padaluyin mo yung kagalingan, kapangyarihan, deliverance na nanggagaling po sa iyo in Jesus' mighty name. Sa mga kapatid po namin na merong mga pinagdadaan ng mga mental battles, mental tortures, Panginoon, anxiety, panic attacks, depression, Lord, mahigpit na yakap nawa, Panginoon, ang iparanas mo po sa kanila at lagi silang paalalahanan na hindi pa tapos ang laban, na merong Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit at tumutulong po sa kanila, na never mo silang pinabayaan, Panginoon. Aspetong pang-financial, Lord, kaya mong i-provide lahat ng pangailangan ng bawat isa po sa amin, pambayad ng renta, ng bills, pangbigay ng allowance sa mga anak, gastusin araw-araw, kaya mong i-provide dahil sabi sa iyong mga salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung uunahin ka namin, Panginoon, lahat ng aming mga basic necessities, kaya mong i-provide, Panginoon. Aspetong pang-familial, kaya mong i-restore anumang broken relationships yung nakikita mo sa loob ng aming tahanan. Awayan, magulang sa anak, anak sa magulang, mag-asawa, lahat ng sirang relasyon, kaya mong ayusin. Lahat ng gusot, Lord, kaya mong plantsahin kung ikaw yung nasa gitna ng aming pamilya, kung ikaw yung nasa gitna ng aming tahanan. At sa aming spiritual aspect, Panginoon, ito yung mga panahon kung saan nawa makita mo po ang bawat isa sa amin na tulad sa isang usa na talagang nauuhaw sa presensya mo, Panginoon, sa pagkilos mo, gutom na patuloy kang maranasan, Panginoon. Kaya naman alam po namin kung ipapakita namin yung eagerness namin, Panginoon, yung pagkauhaw, yung pagkagutom po namin sa iyo, hindi mo po kami bibiguin, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Many times, hindi kami nagtapat sa iyo, pero nanatili yung katapatan mo sa aming mga buhay. Many times, Lord, lahat kami guilty. Pinagdamutan ka namin sa iba't ibang mga bagay, pero ikaw, ni minsan, hindi mo po kami pinagdamutan. Many times, nakakalimutan ka namin or intentional na kinakalimutan. Pero kami, Lord, never mo kaming kinalimutan. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Sa araw na ito, ikaw ang siyang patuloy na maranasan po namin. Walang bahagi ang kaaway sa kabuuan po ng gawain ito. Mula simula hanggang matapos ang gawain na ito, siya'y aming nire-rebuke, pinalalayas in Jesus' mighty name. At dalangin po namin na ang lugar po na ito, ang aming mga buhay ay matakpan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and oh, shout! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Muli po, blessed morning po sa ating lahat. Batiin mo muna yung katabi mo, kaliwat kanan ng nakangiti. Sabi mo sa kanya, congratulations! Congratulations kasi tagumpay na naman tayong nakarating sa gawain ng Panginoon. Nagawa nating tanggihan ang ating mga sarili sa anumang katamaran, pagod or antok na ating nararanasan para unahin ang gawain ng ating Panginoon. The last time na ako po'y tumayo dito sa pulpit para mag-share ng Word of God, nag-discuss po ako sa inyo patungkol sa iba't ibang uri ng trees or punong kahoy. And specifically, ang share ko po sa inyo ay patungkol dun sa isang biblical tree na ang pangalan ay Cedar of Lebanon. Kung saan yung qualities, characteristics na magaganda ng Cedar of Lebanon ay dapat nating taglayin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Sa araw po na ito, we are going to talk about posture. Sabihin ng lahat, posture. Ano bang ibig sabihin ng posture? Or sa Tagalog ay postura. Tayo nung sa mga medyo kaidaran ko, mga titos and titas dito, no? Nung tayo mga nag-aaral pa during our elementary days, di ba sa loob ng classroom, napakaraming mga nakapaskil, mga posters ni madam, ni ma'am, nung ating maestra or nung ating guro. Kasi mga bata talagang mahilig yan sa visuals, sa mga makukulay. Isa sa naalala kong poster na lagi kong nakikita sa classroom namin noon is yung wastong paraan ng pag-upo or wastong paraan ng pagtindig. Nakikita ko doon sa wastong paraan ng pag-upo, number 1, sit erect. Yun yung natatandaan kong number 1 na wasto or proper way
kung paano umuupo ang isang estudyante. Para kapag nakaupo siya ng maayos, talagang mapapakinggan niyang mabuti yung tinuturo ng maestra. May nagsabi sa akin kanina, ang lalim naman daw ng maestra. Sabi ko, gamit kasi namin yun sa public school, baka sa inyo kasi tutor or teacher ang term. Maestra, teacher, or guro. Yan. Yun yung nakikita natin lagi as sit erect. Para nga ma-absorb ng student yung itinuturo ng teacher. Apply din po yan sa loob ng churches and fellowship. Kapag dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon, dapat nakaslouch, dapat nakaupo tayo ng maayos para ma-absorb mabuti, mag-sink in talaga sa ating spirito at kaluluwa yung Word of God na napapakinggan po natin na ibinabahagi tuwing tayo po ay dadalo sa gawain po ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng posture? Basic definition na nakuha ko, posture is the position in which a person holds their body while sitting, standing, or moving. It refers to the alignment and arrangement of the body's parts, such as the head, shoulders, spine, hips, and limbs, in relation to each other and to gravity. So in short, posture is how you carry or how you hold your body. Ibig sabihin, ang postura ay kung paano mong binibitbit, kung paano mong dinadala ang iyong katawan, ang iyong sarili. Now let's talk about biblical posture. Sa Bible po kasi, pag nagbuklat kayo, from the Old Testament, lumang tipan, hanggang sa New Testament, bagong tipan, marami tayong mababasang iba't ibang biblical postures na ginawa ng mga mananampalataya ng Diyos kapag sila ay sumasamba, kapag sila ay nananalangin, kapag sila ay sumasamo sa Diyos na tunay at buhay. Ano-ano ba yung mga biblical postures na ito? Marami po tayong mababasa pero ilan lang po yung ibibigay ko po sa inyo. Una, yung tinatawag na prostrating. Sabihin ng lahat, prostrating. Hindi po letter F hindi po frustrating. Kasi pag frustrating, parang disappointments, kabiguan, pagkadismaya. Itong prostrating is falling face down. Sa Tagalog siguro, pagpapatira pa. Yan, talagang dumadapa sa ground para magsumamo sa Panginoon. So ginagawa yan ng mga men and women of God during the Old Testament and New Testament times. Sabi sa Genesis 17 verse 3, Abram fell on his face and God talked with him. So si Abraham talagang nagpatira pa siya sa harapan ng Diyos, facing the ground at kinausap siya ng Diyos. Sa New Testament naman, ang Panginoong Hesus ito, Matthew 26:39, Jesus fell on his face and prayed. The King of Kings and the Lord of Lords, nung siya po ay nasa kanyang human form, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, kahit siya po nagpapatira pa siya para dumalangin sa Abba Father, sa Ama na nasa langit. Ang prostrating po, it symbolizes awe and surrender. Sabihin ng lahat, awe. Ibig sabihin, root word ng awesome. Yan, pagkamangha at saka yung lubusang pagsuko sa Diyos. Yan yung sinisimbolize ng prostrating or pagpapatira pa. Sumunod na biblical posture, standing. Diba, dito sa church, minsan tumatayo tayo kapag tayo nagpupuri at sumasamba. Ganun din po sa biblical times hanggang sa panahon po natin. Kasama po yan sa biblical posture. Sabi po sa Old Testament, Nehemiah chapter 9 verse 5, the Levites said, stand up and bless the Lord your God forever and ever. Pwede po bang gayahin natin yung ginawa ng mga Levita? Stand up and bless the Lord your God. Purihin po natin ang Panginoon. Yan. Thank you po. Pwede na po kayo ulit umupo. And sa New Testament, Mark 11 verse 25, sabi dyan, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them. So sa pananalangin, pwede rin talagang nakatayo. It symbolizes reverence or readiness. Pag sinabing reverence, sabihin ng lahat, reverence. Yan. Sa Tagalog, pagbibigay pitagan. Ibig sabihin, ito yung mataas na antas ng respect na ibibigay sa Diyos. Di ba tayo nung mga, parang nakikipag-usap sa mga kaedad ko lang, nung tayo mga elementary pa, sa mga kaedad ko, mga titos and titas, mga nanay at tatay na naririto, kapag may dumarating na bisita sa loob ng classroom natin, ang turo sa atin ng teacher, anong gagawin? Di ba? Tatayo lahat ng estudyante,
at babate. Pahabaan pa nga ng bate, di ba? Good morning, Mr. Cariaso. Mabuhay! Di ba? Relate tayo dyan, nung tayo mga elementary pa. Pagpapakita ng respect doon sa bisita na bumisita doon sa loob ng inyong classroom. Ganon din sa Panginoon. Kapag tayo tumatayo sa pagpupuri, pagsamba, pananalangin, pagpapakita yan ng reverence, pagpapakita ng mataas na antas ng paggalang sa Diyos. Sabi sa, yun nga, sa Mark 11:25, ganun din, kapag nananalangin, nakatayo, at dapat din walang galit at puot sa ating mga puso. Ang sinisimbolo niyan ulit, reverence, respect, at readiness, pagiging handa. Sumunod na biblical posture na ibibigay ko po sa inyo. Ito ay common na dapat makita sa loob ng Christian churches and fellowships, sa mga born-again churches. Pero sa panahon ngayon, parang hindi na siya nagiging common sa loob ng churches and fellowships. At yun po ay nakakalungkot. Alam niyo po kung anong biblical posture ito? Lifting up of hands. Pagtataas ng dalawang kamay sa harapan ng Panginoon. Old Testament and New Testament references. Psalms 134 verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and bless the Lord. Sige nga po, itaas po ninyo yung inyong dalawang kamay. Paano po ba ang pagtataas? Yan po, pag magtataas, hindi po ganito ha. May iniingatan po ba kayo sa inyong armpits? Ayan. Pag sinabing itataas, lampas sa ulo. At ang nakalagay po dyan sa Bible, lift up your hands. Hindi nga sinabi niyan, lift up your hand. Hands po ang nakalagay sa Bible. So, yung ginagawa nating pagtataas ng dalawang kamay, yan po ay biblical. Ang ibig sabihin nito is, sumusurrender ka sa Panginoon. Isinusuko mo ang lahat-lahat sa'yo sa harapan ng Diyos. Same kapag may di ba, may mga kriminal, hinahabol ng mga pulis. Yan, kapag may hinabol yung pulis na kriminal, anong sinasabi? Tapos naabutan yung kriminal. Sumuko ka na, itaas mo yung dalawang mong kamay. Di ba, tinataas yung dalawang kamay. Surrender. Isinusuko. Spiritually, tayong lahat na naririto, mga kriminal, mga sinners sa harapan ng Panginoon. Kaya karapat dapat na isuko po natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos. Can we say amen? 1 Timothy chapter 2 verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. At alam niyo po, hindi lang ito beneficial spiritually. Yung pagtataas ng kamay, hindi lang po ito kapakipakinabang sa spiritual po nating buhay. Scientifically, medically, marami pong benepisyo ang pagtataas ng kamay. Bibigyan ko po kayo ng dalawang benefits po ng pagtataas ng kamay. Marami kasi, pero dalawa lang yung kinuha ko na benepisyo ng pagtataas ng kamay. Pa-next na lang po. Ayan. Una, na nare-reduce yung stress na ating nararanasan at inaayos po nito yung kalagayan po natin, yung emotion po ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, kung ikaw stress, nakakaranas ka ng mga mental battles, itaas mo yung dalawa mong kamay sa harapan ng Panginoon. Marireduce, mababawasan yung stress na nararanasan mo. Bakit? Kasi ayon po sa mga professionals, ang pagtataas daw po ng kamay is a victory pose. Ang isang taong nagtagumpay, pag pinicture nyo sa utak ninyo ang isang taong nagtagumpay, paano po bang itsura ng taong nagtagumpay? Di ba nakataas yung dalawang kamay? Kasi nagtagumpay. So yung pagtataas po ng kamay natin, ito po ay victory pose. Ano mang pinagdadaanan mo kapatid, dapat lagi mo nakikita na ako ay mapagtagumpay. Tayo ay mapagtagumpay dahil sa ating Panginoong Jesus. Kahit may pinagdadaanan kang mga battle sa mga araw na ito, kapag ikaw ay naka-victory pose, parang kiniklaim mo na with faith, ako ay mapagtagumpay dahil pinagtagumpay ako ng Panginoon. So yan yung isang benefit ng lifting up of hands. Sumunod, it improves our breathing and circulation ng ating oxygen. Kasi pag nagtataas tayo ng kamay, nai-stretch yung ating chest and yung ating diaphragm at umaayos po yung circulation ng ating oksiheno, ng oxygen po sa ating
katawan. So talagang healthy po, beneficial ang pagtataas ng kamay, not just spiritually, but medically and scientifically, ayon sa mga professionals. So, yan yung ilan sa mga biblical postures na nakasulat at intentional na niloob ng Lord na maisulat po sa Bible. Hindi po yan naisulat sa Bible, hindi yan niloob ni Lord na ma-preserve dyan para basahin lang po natin. Kundi niloob ni Lord na yung mga biblical postures na yan ay ma-preserve para mabasa natin at i-apply po natin sa pagpupuri, pagsamba, pananalangin po natin sa Diyos na tunay at buhay. Kaya pag tayo po dumadalo sa gawain po ng Panginoon, dapat maging familiar po tayo at i-apply po natin yung mga biblical postures po na ilan sa binanggit ko po sa inyo. So wala tayong mababasa sa Old Testament and New Testament na sinabi ng Lord na kapag magpupuri at sasamba sa Kanya, dapat yung kamay nakaganito. This is not a biblical pose. Kung may makita po kayo na ganyang biblical po sa Old Testament, i-correct niyo po ako. Pero pag wala kayong nakita, wag mong i-apply dito sa loob ng church. Wala po tayong mababasa na ipinasok ni Noe ang kanyang dalawang kamay sa kanyang magkabilang bulsa. At nanalangin, sumamba sa Panginoon. You're unshakable. Wala po tayong mababasa. That is not a biblical pose. Wala rin tayong mababasa na si Pedro, inilagay niya yung kanyang dalawang kamay sa likod at umiyak sa Panginoon sa pagpupuri. Hala, nasabi na ni Brother Ren lahat ng favorite poses ko. Lahat ng favorite kong posture kapag umaattend ako sa gawain ng Panginoon. Mag-iisip na ako ng bago. Ayan. Huwag nawa. Ayan. Kaya kung yan yung mga posture mo, kapatid, baguhin mo. Kasi ang mga posture na yan, hindi po biblical postures. Yan ay supervisor and manager postures. Brother, supervisor ako sa sa company. Kaya sanay talaga akong lumalakad-lakad ng naka-ibit-balikat. Kung supervisor ka, manager ka, may title ka sa company nyo yun. This is not your company. This is the church of God. Amen. This is the sanctuary of the Lord. Kaya kapag aattend ka dito, hubarin mo lahat ng title na meron ka. Dahil ang pinakamataas na title sa loob ng church na ito ay King of Kings and Lord of Lords. Yun po, siya po ang big boss sa church po na ito. Hindi ikaw, kahit anumang posisyon, meron ka. Nakakasunod pang lahat, magsabi ng Amen. Pag nandito tayo sa loob ng church, lahat tayo dito, servant, tagapaglingkod, tagasunod. Kaya pag nasa loob ng gawain ng Panginoon, we are here to serve and not to observe. Amen. Kaya mamaya, bawi ka. Kung tinamaan ka dun sa lahat ng posture na hindi biblical. Mga supervisor and manager postures. Praise the Lord. So yan yung ilang mga biblical postures na maibibigay ko po sa inyo. At dapat alam po natin yung purpose po natin pag-aaten tayo sa church. Dapat alam natin na ito dapat yung postura na dala-dala ko sa loob ng gawain ng Panginoon. Because that is my purpose. Kaya ako dumalo sa gawain ng Panginoon. Ayan. May challenge po ako sa lahat ng magulang, nanay at tatay na naririto. Mga magulang, pwede po pang sumigaw ng Hallelujah! Challenge ko po sa lahat ng mga magulang. Kapag po kayo may mga anak na maliliit at sasama nyo po dito sa loob ng sanctuary, kumpiskahin nyo po ang kanilang cellphone kapag papasok po sila sa loob ng sanctuary. Para hindi po maging extension ng bahay ninyo ang loob ng sanctuary para sila ay mag-Roblox at kung ano-ano pang games yung dadalhin sa loob ng sanctuary. Kailangan nyo po silang sawatain. Why? Kasi tiyak sa bahay nyo, ganan din ang ginagawa ng mga batang yan. Pero wala yan dito sa COG Parian. Baka lang. Yan. Baka kasi sa bahay nyo, ganan yung ginagawa. Pagdating sa church, ganun pa rin yung gagawin. Kapag yan lagi ang ginagawa ng anak ninyo, ibig sabihin, bisyo na po yan.
At kapag yung anak nyo sa maliit na edad, hindi nyo na masawata, hindi nyo na kayang kontrolin, pag nag-teenager po yan, nagbisyo yan ng iba pang mga uri ng bisyo, I'm telling you, hindi mo na kayang kontrolin yan. Hindi mo na masasawatayan. Bakit? Toddlers pa lang, maliit pa lang, hindi mo na kayang sawatain eh. How much more kapag unti-unti na yung nagkakaisip. Kaya dapat bilang mga magulang, alam po ninyo yung authority na ibinigay po sa inyo ng Panginoon bilang mga magulang. Kaya nawa, no, moving forward, yung mga bata po, wala silang cellphone pagpasok po dito sa loob ng sanctuary. Kumpiskahin mo nanay, kumpiskahin mo tatay. Mga magulang, challenge accepted po ba? Magsabi ng amen. Sana nga. Ayan. Sana hindi lang sa susunod na linggo, kundi maging kasanayan po natin para bata pa lang naiintindihan na nila kung ano yung postura na dapat taglay-taglay nila pag pumapasok sila sa loob ng ating church. Yung last biblical posture na ibibigay ko po sa inyo ay may kinalaman po sa topic po natin. At ito yung tinatawag na kneeling. Pa-next po, lobat na po yata ito. Kneeling, or sa Tagalog ay pagluhod. Sabi ng lahat, kneeling. Every time na nakikita ko yung word na kneeling or kneel, it reminds me of Dwight Moody's quotation. One of his quotations. Si Dwight Moody isang sikat na evangelist during his time. Sabi sa kanyang quotation, "He who kneels the most stands the best." Kung sa madaling translation ng Tagalog, siya na laging nakaluhod sa pananalangin, sila yung makatatayo, makakatindig ng matibay at matatag. Sila daw na laging nakaluhod, sila yung makatatayo ng matibay at matatag. At dyan po natin kukunin yung title ng ating message. Kneel to stand. Lumuhod para makatayo. Let's close our eyes. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming pong salamat sapagkat muli sa araw po na ito, meron kaming pagkakataon na mapakinggan yung pagtuturo na gusto mo pong matutunan po namin sa araw po na ito. Bawat isa po na naririto, papagtaglayin mo ng teachable heart. Puso na handang tumanggap ng mga pagtuturo na nanggagaling po sa iyo, maalis, matakwil, anumang mga I know it already attitude, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, kundi humility, Panginoon, yung gumawa sa buhay po ng bawat isa upang kami ay patuloy na maturuan, mabago, matransform ayon sa image na kaloobang makita mo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ikaw yung lumagay sa aking unahan upang yung kalwalhatian mo lamang ang mahayag sa kabuuan ng gawain po na ito. Salamat, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, minsan pa, all say, Amen. Minsan pa nga natin palakpakan po ng ating Panginoon. So, dyan natin kukunin yung pinaka-title nga. Ayan, Kneel to Stand. From dun sa quotation ni Dwight Moody. Bawat postura or posture, merong kahulugan. Pero yung postura na magdedetermina ng tibay ng ating mga tuhod sa pagharap sa mga hamon ng buhay ay ang pagluhod every time na tayo po ay nananalangin. Let's check some biblical references patungkol sa bagay na ito, sa kneeling. Psalms 95 verse 6, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker." So nandyan yung pagluhod. Maging sa New Testament, Philippians chapter 2 verse 10, "Every knee will bow before Jesus." Lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng Panginoon. At ang pagluhod po, this is an act of humility. Yan. Di ba kanina yung pagpoprostrate, pagpapatira pa, act of pagkamangha, yung pagtayo, act of reverence, pagbibigay ng mataas na antas ng paggalang, yung pagtataas ng kamay, surrender. Ang pagluhod ay pagpapakita ng kababaang loob at lubusang pagsandal, pagdepende sa Diyos na tunay at buhay. Next po, in the Bible, worship is not only with words. So sa Biblia, ang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon, hindi lang po sa pamamagitan ng salita, kundi maging sa mga postura na ipinapakita po ng isang mananampalataya ng Diyos. Our bodies reflect the attitude of our hearts before God. Ang ating postura, yung posture mo, ay reflection
kung ano yung kalagayan ng puso mo sa harapan ng Panginoon. Kapag nasa gawain ka ng Panginoon, nakaslouch ka, tutuka-tuka ka sa gawain ng Panginoon, pagpapakita yan that you are not really interested sa gawain po ng Panginoon. Pero kapag yung postura mo talagang nakaupo ka ng maayos, nagno-notes ka pa talaga, tapos you are listening attentively doon sa nagsasalita, pagpapakita yan na talagang interesado ka sa gawain ng Panginoon. So sa postura pa lang, pwede mo nang makita ang kalagayan ng katabi mo. Kasi sa postura natin, it reflects our hearts. Kasunod po magsabi ng Amen. Now let's connect this biblical posture sa theme po natin this month. Kasi dito po sa Church of God World Mission Philippines, Parian, Calamba, every month meron po tayong iba't ibang theme or tema. Last month, ang theme po natin is rooted. So, kaya pinrich ko yung Cedar of Lebanon, yung puno na kailangan nag-uugat siya. Ang worship team po at lahat ng preachers dito, sumusunod po kami sa theme monthly. Ngayong month po na ito, month of August, ang theme po natin is, I love my church. Sabihin po ng lahat, I love my church. The question is, do you really love this church? Mahal mo ba talaga si COG Parian, Calamba? Madaling mag-amen, ano po, loving the church or loving our church is not just about attending worship services. Kundi ang talagang pag-ibig sa church na ating kinabibilangan is you are actively worshiping the Lord. Actively worshiping the Lord. Kanina, pumuri, sumamba tayo sa Panginoon. Masasabi mo ba na active ka no nagpupuri at sumasamba ka sa Panginoon? If you really love your church, ang pag-ibig sa church, you are actively praying for this church. Ang tanong, kailan mo huling iniluhod ang church na ito sa harapan ng Panginoon? When was the last time that you kneel before the Lord to pray fervently for COG Parian? If we truly love our church, we will fight for it on our knees. Kung mahal talaga po natin ang iglesyang ito, ang church na ito, ipakikipaglaban mo ito sa pamamagitan ng iyong tuhod. Because when we kneel before God, we stand strong as one body. Ibig sabihin, kung walang nagpe-pray ng nakaluhod sa isang church, hindi po makakatayo ng matatag yung church na yun. Bibigay, babagsak ang church na yun kapag wala ng members, wala ng workers and volunteers na nagpe-pray ng nakaluhod para sa church na kanyang kinabibilangan. Nakakasunod po, magsabi ng Amen. So tingnan natin yung mga Bible verses from the Epistle of Paul na isinulat niya sa mga Christians doon sa church sa lugar na ang tawag ay Efeso or Ephesus. Ephesians chapter 6 verse 11. Next po. Sabi diyan, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Sabi ni Paul sa sulat niya sa mga Christians sa Ephesus, suotin daw nila yung buong kagayakan, spiritual armor na ibinigay ng Diyos sa kanila upang sila daw ay makatayo sa lahat ng gawa ng kaaway. In-emphasize yan sa verse 13. That is why you need to get God's full armor. Kaya naman, kailangan ninyong suotin, bitbitin, isakbit ang buong kagayakan ng Diyos. Sabi niyan, full armor, not just partial armor. Hindi lang pwedeng hanggang dito lang yung armor, tapos ito walang armor. Buong kagayakan ng Diyos, spiritual. Mamaya expound natin. You will be able to stand strong. Makakatayo kayo ng matibay, matatag. And when you have finished the whole fight, you will still be standing. Ibig sabihin, dapat pala suot natin yung whole armor of God na yan para po tayo sa mga battles, mga hamon ng buhay, manatili po tayong nakatayo ng matatag at hindi bumibigay. Sa Ephesians chapter 6, diyan kasi natin mababasa yung whole armor
of God. Assignment niyo po yan sa mga hindi familiar. Basahin niyo po yung whole armor of God sa Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Ano-ano ba yung mga armor of God na yan? Isa-isahin natin yung armor of God. Una, the belt of truth, ang sinturon ng katotohanan. Next, the breastplate of righteousness, baluti ng katwiran. Next, boots of peace, sandalyas pangyapak ng kapayapaan sa pagbabahagi ng gospel or ng word of God. Next, kalasag ng pananampalataya. Sumunod, the helmet of salvation or turbante ng kaligtasan. Yung panghuli, sword of truth na pinatutungkulan po dyan ay word of God, salita ng Diyos. Yan yung mga whole armor of God na binabanggit sa Efeso 6. Pero kulang po yan kapag wala yung binabanggit sa verse na ito. Ephesians 6:18. Sabi dyan, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end, keep alert, with all perseverance, making supplication for all the saints. That means, yung whole armor of God po, na pinakita ko sa inyo kanina, ay kulang kapag wala ang, next po, prayer. Kasi yung prayer, yung activator ng lahat ng whole armor of God na yan. Kung walang pananalangin, hindi mo malalaman ang katotohanan. Kasi pa nagpe-pray tayo, nire-reveal sa atin ni Lord minsan yung mga katotohanan na dapat nating malaman. Kaya dapat laging magkasama yan. Kapag may prayer, there will be truth. Kapag nagpe-pray ka, talagang matututo ka ng godly righteousness. Lahat ng kalikuan mo, pagiging tuwirin ng Panginoon. Kapag nagpe-pray ka, mas magkakaroon ka ng kapayapaan sa pagbabahagi ng Word of God. At ang isang tunay na may pananampalataya, dapat makikita mo siya na nagpe-pray. Ang isang tunay na save or may salvation sa kanyang buhay, dapat makikita mo na siya ay nagpe-pray. Word of God and prayer, dapat magkasama po yan dalawang yan. Yung dalawa pong yan ay inseparable. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin. May mga nagtatanong minsan, sa isang man of God, tinanong siya, para sa iyo, man of God, anong mas mahalaga? Pagbabasa ng Bible or pagpe-pray? Kasi kalimitan yan yung ginagamit ng mga tao Pag tinanong mo, kamusta na yung relationship mo kay Lord? Okay lang brother, okay lang sister. Hindi ako nakakalimot kay Lord, lagi akong nagpe-pray. Good thing, very good yan. Follow-up question mo, nagbabasa ka ng Bible? Ay, hindi wala kasi akong time. Pero lagi ako nagpe-pray. Ang dalawa pong yan ay inseparable. Tandem po yan, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Pag tinatanong yung man of God na yan, anong mas mahalaga? Pagbabasa ng Bible or prayer, binabalikan niya ng tanong, yung tanong na ibinigay sa kanya. Sinasabi niya, anong mas mahalaga para sa'yo? Inhale or exhale? Kung kayo po tatanungin. Sige nga po, inhale nga po kayo, huwag kayo mag-exhale. Or mag-exhale po kayo at huwag naman kayo mag-i-inhale. Ayan, mamamatay po tayo pag wala ang isa sa dalawang yan. Ibig sabihin, parehong importante ang pagbabasa ng Bible and prayer. Wala pong mas nakatataas po sa dalawang yan. Inseparable, pareho po yung mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ng Diyos. How much more can we imagine yung bisa na mayroon ang armor of God na yan if we are going to kneel in prayer? Hindi lang basta prayer, talagang iluluhod mo yung tuhod sa Panginoon. Grabe yung potent, grabe yung bisa, grabe yung effectivity ng mga armor na ibinigay sa atin ng Diyos kapag tayo po ay lumuluhod sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Ayan. Ano-ano ba yung mga benepisyo ng pagluhod sa pananalangin? Una, binanggit ko na kanina, it activates the armor of God. Sumunod, it keeps us alert. Sabihin ng lahat, alert! Mas malakas, alert! Ayan. It keeps us alert. Kapag ka nakaluhod ka sa pananalangin, alertong-alerto yung spirit and soul mo. Magiging alerto yan sa lahat ng gawa ng kaaway at magiging alerto yan sa mga instructions and revelations ni Lord sa'yo. Kasi kapag nakaluhod po tayo sa pananalangin, alerto ka talaga dyan. Alam niyo kung bakit? Masakit kasi yan sa tuhod. Kapag nagpe-pray ka ng nakaluhod. Lalo kapag alam mo na hindi na ganun kagaan yung weight na meron ka.
magiging alerto ka talaga kapag nakaluhod ka sa pananalangin. Unlike kapag nagpe-pray ka ng nakahiga. Hindi ka alerto dyan. Ang amen mo niyan, kinabukasan na. Lord, sorry, nakalimutan ko mag-amen. Kinabukasan na yung amen. Pero pag nakaluhod ka, talagang alerto kang dadalangin sa Panginoon. Sumunod, it humbles us. Diba yung sinisimbolo ng pagluhod sa panalangin, humility. It humbles us. Lalo sa mga victories, sa mga pagtatagumpay na meron tayo. Promotions na meron ka. Sa mga estudyante, matataas na grades, grado sa school na natatanggap ninyo. Anumang mga commendations na nare-receive nyo from kung saan ka man naroroon. Minsan nandyan yung daya ng kaaway na tayo ay magmapuri, magmayabang, lumaki ang ating mga ulo. Kaya naman, every time na meron tayong nare-receive na victory, commendation, recognition, magagandang bagay, pagtatagumpay, dapat iniluluhod mo yung tuhod mo sa harapan ng Panginoon. Because it will humble you. Kapag iniluluhod po natin yung ating mga tuhod sa pananalangin sa Panginoon, pinapahayag natin, Lord, you must increase and I must decrease. Ikaw yung maitaas, Panginoon, at patuloy po ako magpapakababa kahit nakaka-receive po ako ng mga magagandang bagay, napopromote ako, etc., etc. Lord, nagpapakababa po ako sa iyong harapan dahil lahat ng meron ako ay galing sa iyo. Sumunod, it connects us to the source. Kapag po tayo nakaluhod sa pananalangin, mabilis po tayong nakakakonekta sa source. Ang tinutukoy kong source dyan ay ang Diyos na source ng lahat ng mabubuting bagay. Kapag nakaluhod yung tuhod mo sa prayer, you will easily connect to the source of peace. Madali ka makakonect sa Diyos ng kapayapaan. Madali ka makakakonect sa source ng kagalakan. Madali ka makakakonect sa Diyos na nagbibigay ng rest or kapahingahan. Kapag iniluluhod mo yung tuhod mo sa harapan ng Panginoon, madali ka makakakonect sa source ng mga provision, ng mga pangailangan mo, etc., etc. Pag iniluluhod po natin yung ating mga tuhod sa harapan ng ating Panginoon, madali po tayo nakakakonekta sa source ng lahat ng mabubuting bagay na kinakailangan po ng bawat isa sa atin. Isa po sa example ng man of God na binabanggit sa Bible na gumawa ng bagay na yan, kneeling before the Lord in prayer, ay siyempre yung sumulat nung epistle for the Ephesian church. Talagang he walked the talk. He practiced what he preached. Hindi siya nagsasabi na manalangin kayo, pero siya hindi naman niya ginagawa. Si Paul talagang he walked the talk. Ginawa niya kung ano yung sinabi niya sa mga Christians dun sa church sa Ephesus. Tingnan natin yung sumunod na verse. Sa Acts chapter 20 verse 36. Sabi diyan, and when he had said these things, ano ba yung tinutukoy dito? Sa Acts 20 po kasi, diyan yung mababasa yung farewell ni Paul sa mga Christian doon sa Ephesus. Si Paul, hindi na siya makapunta sa lugar na Efeso. Efeso yung tawag sa lugar. Hindi na siya makapunta doon kasi babalik na siya sa Jerusalem. So parang may pa-farewell siya. Pinatawag niya yung mga spiritual leaders doon sa lugar na ang tawag ay Miletus or Mileto. Pinatawag niya, nagsidateng, tiyak may mga kasama rin yung mga workers, mga mananampalataya ng Panginoon. In-encourage niya, pinaalalahanan niya, iniremind niya, dapat na maging matibay sila sa pananampalataya, etc., etc. After nung kanyang speech, nung kanyang farewell message, dun sa mga spiritual leaders, hindi po sila basta na lang nag-part ways, hindi sila basta naghiwa-hiwalay na lang, or kumain, nag-fellowship, hindi po ganon. Sabi dyan, and when he had said these things, he knelt down and prayed. No po. He knelt down and prayed. Iniluhod niya yung kanyang tuhod at nanalangin kasama yung mga spiritual leaders. Ibig sabihin, lahat sila doon nakaluhod sa gawaing pananalangin. At alam niyo po, nung pinipicture ko sa utak ko yung pangyayaring yan, alam niyo po, napipicture ko, grabe yung pag-iyak nila habang sila po ay nakaluhod sa pananalangin para sa Ephesian church. Bakit? Dahil mahal na mahal nila yung church na kanilang kinabibilangan.
Kaya iniluhod nila yung kanilang mga tuhod para ipakipaglaban sa prayer yung church doon sa Ephesus. Yan yung example na iniwan ni Paul sa kanila. After 3 to 5 years, so 3 hanggang 5 taon, doon lang po naisulat yung book of Ephesians. Pero hindi pa yun book, talagang letter pa lang yun, epistle. Hindi pa yan nako-compile nung unang panahon. Na-receive ng mga Christians yung letter na galing kay Paul. At naniniwala ako habang binabasa nila yon, tuwing nakikita nila yung word about prayer, ang napipicture po nila sa isipan nila is yung huli nilang encounter. Huli nilang pakikipagkita kay Apostol Pablo. At yun po yung ginawa nilang pagluhod sa pananalangin. Tiyak yun yung naaalala nila. Kasi yun yung huli nilang encounter with the Apostle Paul. So every time na mababasa ng mga taga-Efeso, ng mga Christians doon sa Ephesus, yung mga salitang prayer, I believe muli silang na-encourage, muli silang na-motivate na iluhod yung kanilang mga tuhod para ipag-pray yung church na kanilang minamahal. Yung church na kanilang kinabibilangan doon sa Efeso. Maganda po yung example na iniwanan ni Apostle Paul sa mga Christians sa Ephesus. But the best example sa pagluhod po sa pananalangin, alam niyo po kung sino? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Many times sa Gospel, mababasa po natin from Matthew, Mark, Luke, and John, si Jesus Christ, madaling araw pa lang, hihiwalay na siya sa kanyang mga alagad. Paghating gabi na, tulog na yung kanyang mga disciples, kahit meron siyang mga pasa, kasi may mga pagkakataon, pag nagbasa kayo ng Bible, binabato si Jesus Christ kapag nag-share siya ng Word of God. Tiyak tinatamaan siya minsan. Hihiwalay siya sa kanyang mga alagad. Para ano? Para makipag-fellowship sa Abba Father, sa Ama na nasa langit. At every time na ina-isolate niya yung kanyang sarili para makipag-communion, makipag-fellowship sa Ama na nasa langit, I strongly believe lahat ng biblical postures na binanggit ko kanina, ginawa ng Panginoong Jesus. Nagpapatira pa siya sa harapan ng Ama na nasa langit. Tumatayo siya, tumitindig siya para dumalangin sa Ama. Itinataas niya yung kanyang 2 kamay sa harapan ng Ama na nasa langit at iniluluhod niya yung kanyang tuhod sa harapan ng Diyos. Totoong-totoo kay Lord yung quotation ni Dwight Moody. Next po, he who kneels the most stands the best. Kung yan pong quotation na yan hindi naging totoo sa ating Panginoong Jesus, walang Jesus Christ na ipapako sa Golgotha. Walang Jesus Christ na ipapako sa Calvary. Bakit? Dahil baka dun pa lang sa torture na ginawa sa kanya, bumigay na siya, himatayin na siya, or worse, mamatay na siya dun mismo sa spot na tinotorture siya. Pero hindi. Nagawa niya pa rin makabangon. Despite ng mga naranasan niya, ano bang naranasan ni Jesus Christ? Puyat siya. Wala pa siyang tulog nung dinakip po siya ng mga temple guards and Roman soldiers. Wala pa siyang tulog noon. Gutom, hindi pa siya kumakain noon. Uhaw ang Panginoong Jesus that time. Tinorture pa. Binaunan ng koronang tinik, baon sa kanyang kilay. Nilatigo ng mga talagang may mga pangawit pa yon. Na talagang pag hinampas mo, sasama yung laman. Tapos pinagbitbit pa ng napakabigat na krus. Pag sa atin yun ginawa, hindi na tayo makakabangon. Pag nga puyat ka naantok ka tinatamad na tayong bumangon at umaten sa church. Pag gutom tayo, nanghihina tayong bumangon. Pag may konting masakit lang sa akin, tinatamad akong bumangon. Next Sunday na lang ako a-attend sa church.
Ang Panginoong Yesus, kinombo niya lahat yan. Puyat, gutom, uhaw, bugbog, sarado, pinapasan pa ng mabigat na krus. But He was able to stand strong. Nakatayo siya ng matibay at matatag. Why? Because He knelt down in prayer a lot. Iniluhod niya yung kanyang tuhod sa pananalangin ng maraming ulit dahil gusto niyang ma-fulfill yung kanyang mission bilang Messiah. Gusto niya tayong iligtas. Kaya alam niya, pag hindi siya nagbabad sa prayer, bibigay yung kanyang tuhod. Kaya during His earthly ministry, talagang nag-pray siya. Gamitin ko yung term. Nag-pray siya ng malala sa Ama na nasa langit. And because of that, nakatayo siya ng matatag. Let's relate it to our theme. I love my church. Sabi nga ng lahat, I love my church. Dali pong sabihin, words na madaling sabihin. Pero ang pag-ibig po sa church, hindi lang po through words. Dapat po yung pagsasabi ng I love my church, nilalapatan ng aksyon at nilalapatan ng tuhod. If you really love this church, ilalapat mo yung tuhod mo sa sahig para ipag-pray itong church na ito. If you really love your church, hindi itong structure yung iibigin po natin. I love my church kasi malamig doon sa COG Parian, may aircon. Pag may mga fellowship, ladies, men's, YA, may mga libreng pagkain. Minsan may libreng coffee. That's why I love my church. Napakababaw, napaka-shallow naman. Kung yan yung reason for you to love this church. Pag sinabing you love this church, ang church po, tayo po yun. Mga mananampalataya ng Panginoon, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ. That is church. Pag wala po tayo sa loob nito, walang tao dito, this is just a room. This is just a building, a Kimcat building. Pero pag tayo po nandito, this is a church. Kaya pag sinasabi natin, I love my church, dapat mahal mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Dapat sa loob ng church, hindi yung meron kang iniiwasan. That's not loving. Sa loob ng church, dapat dyan makikita yung pag-iibigan. Sa loob ng church, makikita yung pagkakaunawaan. Sa loob ng church, makikita yung pagpapatawaran. Sa loob ng church, makikita yung pagpapalakasan sa mga kapatid na nakakaranas ng panghihina. Hindi po dapat sa loob ng church makikita yung bangayan. Hindi po dapat sa loob ng church na sinasabi mong you love your church na makikita yung pagbubulong-bulungan. Division, pagkakakampi-kampihan. That's not loving the church. Nakakasunod po, magsabi ng Amen. There is no such thing as perfect church. Meron, binabanggit sa Book of Revelation, the Church of Smyrna and the Church of Philadelphia. Those are perfect church. Walang kapintasan na binanggit ang Panginoong Hesus sa kanila. Pero kung ikaw may nakikita kang, kahit ito pong COG Parian, this is not a perfect church. Marami pong flaws, imperfections, and area na need of improvement sa loob ng church na ito. Pero if you really love your church, hindi mo sasabihin, attend ako sa iba. Hindi ko gusto doon sa COG Parian kasi hindi perfect yung mga tugtugan doon. Hindi ko feel yung worship songs nila doon. Hindi ko feel yung pagpupuri doon. Kapatid, worship is not for you. That is for the Lord. Ang pagpupuri at pagsamba, hindi yan para sa iyo. Para yan sa Panginoon. Kahit magpatalon-talon ka sa ibang mga churches and fellowships, hindi ka makakakita ng perfect church. If you really love your church, hindi dun yung magiging focus ng mga mata mo.
Hindi sa mga areas for improvement na meron ng church or anumang kapintasan yung nakikita mo. Kung may nakikitang areas for improvement, ang totoo nagmamahal para sa iglesyang ito, lalapit sa leader. Magsasuggest. May ire-recommend. May aksyon na gagawin. Hindi magbubulong-bulungan lang. Amen. Hindi man perpekto ang church na ito, but we must always remember, hindi dapat doon ang focus ng ating mga mata. Kundi ifo-focus natin ang ating mga mata, sa Diyos na tunay at buhay, perpektong Diyos na pinaglilingkuran ng Church of God World Mission Philippines Parian, Calamba. Next slide po. This imperfect church serves the perfect God and Savior. And through Him, we are being shaped by His perfect nature. Ano kung hindi perfect yung church na to? Ano kung ang daming areas for improvement? Ang mahalaga, we are serving the perfect God and Savior. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. Kaya dapat pagmalasakitan po natin itong ating church. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Best love language na pwede po nating i-offer, yung pagluluhod ng yung tuhod para ipag-pray itong church na ito, yung mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, sa ating mga sarili naman, kasi ikaw mismo, tayo mismo, part po tayo ng church. Sabi mo sa iyong katabi, kaliwat kanan, part ka ng church. Bahagi ka ng church na ito. And minsan, lumalambot po yung ating spiritual na tuhod. Lalo kapag meron tayong mga kapaguran na nararanasan po sa buhay. Mga magulang, nakakaranas ng pagod araw-araw, kung paano tutustusan yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Sa mga anak na nag-aaral, nakakaranas ng pagkapagod sa ACADS, academics. Sa mga nagtatrabaho, nakakapagod minsan. Yung araw-araw, lalo toxic yung mga kasama mo, nakakapagod. Na minsan talagang lumalambot yung ating spiritual na tuhod. Sa ministry, ang ministry po hindi po laging hayahay. Yung paglilingkod po sa Panginoon, kala nyo, easy-easy lang? No! Lahat ng tumatayo dito, nagpapagamit sa Panginoon, hindi laging hayahay. Yung buhay po namin. Buhay ni pastor, hindi laging hayahay. Minsan may pagkapagod. And that is valid. Hindi po ini-invalidate ni Lord yung pagkapagod na nararanasan natin. Kaya nga may Matthew 11:28, Come unto me, all ye that are labor and are heavily laden, and I will give you rest. Lapit kayo sa akin kayong napapagod, napapagal, nabibigat ang lubha. Sabi ng Panginoong Hesus mismo, kasi gets niya, alam niya, makakaranas talaga tayo ng pagkapagod dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kapag pagod ka na, lumalambot, bumabagsak yung tuhod mo, yan yung perfect opportunity for you na iluhod mo yung mga tuhod na yan. Bumibigay na Inaalaw ni Lord yan para yung pagbigay ng tuhod mo, idiretso mo sa pagluhod sa Kanya. Next slide po. May mga times na pahihintulutan ng Diyos na manghina ang tuhod mo. Hindi para masubasob or malugmok ka, kundi para muli kang lumuhod sa Kanya. Kaya kapag nakakaranas ka ng pagkapagod, kapatid, okay naman yung mahiga, matulog. Pero itry mong iluhod yung tuhod mo sa Panginoon. Ano mang pagkapagod, kayang palitan ng Diyos ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Hindi po balot yung magpapatibay ng ating tuhod. Kahit kumain ka ng 5 balot, puputok ang batok mo dyan. Pero pag balot ka ng presensya, ng mahigpit na yakap ng Lord, tiyak titibay ang tuhod mo kapag iniluluhod mo yan sa panalangin. Can we say amen? The question is, willing ka bang iluhod ang iyong mga tuhod sa Panginoon?
upang ikaw ay makatayo ng matatag sa lahat ng hamon. He who kneels the most stands the best. Alam niyo po, may nakausap ako isang YA kanina, si Jim. Sabi niya sa akin, Kuya Ren, last year pala, August 25, Sunday din yun. August 24 ngayon, Sunday. Ikaw din pala nag-preach sa church. Title nung pinreach ko last year, August 25, 2024, Lord, pa-charge. Patungkol sa pagkapagod. Pagcha-charge sa Panginoon. Pag tayo lumuluhod sa harapan ng Panginoon, para tayo nagpapa-charge sa Kanya. He who kneels the most stands the best. Kaya kung gusto mong maging matatag, makatayo ng matibay, kapatid, anong gagawin? Yung title po natin, kneel. Kneel to stand. Lumuhod para tayo ay makatayo ng matibay. Ang lahat ay makatatayo sa oras na ito. Habang minemeditate po natin yung message na ating napakinggan sa araw po na ito, hallelujah, Jesus. Napapakinggan natin yung plano ng church na ating kinabibilangan. Yung vision nito na magkaroon ng next generation church. Sariling church na pagdadausan natin ng pagpupuri at pagsamba. But that next generation church will not be possible kapag walang luluhod sa pananalangin para magkaroon ng next generation church. Pero kung merong mga mananampalataya sa church na ito na talagang umiibig sa COG Parian, Calamba, that next generation church ay talagang abot kamay lang po natin. Hallelujah, Jesus. Aawitan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Awit na nagpapahayag ng pagsuko sa kanyang harapan. At mamaya po, sa altar call na gagawin natin, hindi ko kayo papupuntahin dito sa unahan. Gagawin po nating public declaration is iluluhod natin ang ating mga tuhod sa harapan ng Diyos mamaya. Masakit yan, kapatid. Pero ang ganda nun, kasi pagpapakita yung may kasamang sacrifices, yung gagawin nating paglapit, pagkonekta sa ating Panginoon. Hallelujah. And all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. And all to you, my blessed Savior, I surrender all. And all to Jesus I surrender. Make
oras na ito, kapatid, pwede ba nating iluhod ang ating mga tuhod sa harapan ng ating Panginoon? At sa pagluhod po ninyo ng inyong mga tuhod sa harapan ng Panginoon, lalapitan po kayo ng mga magpe-pray po para sa inyo. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Oh, to Jesus I surrender, Lord, I give myself to you. Fill me with your love and power. Let your blessings fall on me. I surrender all. I surrender all, and all to you, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Lahat po ng mga workers, MLab, kahit kayo, iluhod ninyo ang inyong mga tuhod sa Panginoon. Itangis mo ang iyong sarili sa Panginoon. I surrender all. I surrender all. I surrender all. And all to you, my blessed Savior. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang COG Parian Calamba. I surrender all, and all to you, my blessed Savior. I surrender all. I surrender.
surrender all. And all to you, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. And all to thee, my blessed Savior, I surrender. For the last time, I surrender all. I surrender all. Isuko mo lahat ng pagod, kabalisahan na meron ka sa Panginoon. And all to you, my blessed Savior, I surrender all. And all to you, my blessed Savior, I surrender all. For the last time. And all to you, my blessed Savior, I surrender all. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, tayo ay makatatayo ng matibay at matatag sa oras na ito sa harapan ng ating Panginoon. Lord, tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sumakit man yung aming mga tuhod, Panginoon, worth it. Dahil alam po namin, grabe yung kalakasan, pagre-recharge, Panginoon, na ginawa mo sa aming spiritual aspect, Panginoon. Lord, yung kalakasan na tinanggap po namin mula sa iyo, ang siyang babaunin po namin sa panibagong linggo na naman na kami ay haharap sa mga hamon ng buhay. At alam po namin, Panginoon, mas matatag po kami dahil iniluhod po namin ang aming mga tuhod sa iyong harapan. At maging lifestyle po namin ito, Panginoon, yung laging kumukonekta sa iyo, laging ibinibigay namin yung pinakamaayos na posture sa pagpupuri, pagsamba at pananalangin po sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na pagpalain mo po ang mga kapatid na naririto, na inuna ka, maging yung mga kapatid po namin na nakasama po namin sa Facebook Live, Panginoon. Bless each and every one of us. Ibuhos mo, Panginoon, yung pagpapala na kinakailangan po ng bawat isa sa amin sa lahat ng aspects, sa lahat ng area ng amin pong mga buhay, Panginoon. At sa buong linggo po ito na aming haharapin, maging channel of blessing, channel of love, channel of God's grace, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa lahat ng taong aming makakasalamuha, especially sa loob po ng aming tahanan, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat ikaw ay mabuti, tapat, dakila sa aming mga buhay. Sa gagawin po naming pagkakaloob, Panginoon, itong mga tithes and offering na ito, Panginoon, ay patuloy na magamit sa expansion, Panginoon, ng iyong kingdom. Magamit sa patuloy pang pagbabahagi ng iyong mga salita. At gagawin po namin ito ng may kagalakan sa aming mga puso. Lord, maraming salamat. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan na marapat sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin na may kasamang pagpapasalamat. In Jesus' mighty name and all shout! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon.